Hi Aries, weekly gabay tarot scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Pasok na ito sa banga. Bagong buwan ng Pebrero, tingnan natin anong kailangan marinig ng mga Aries ngayong bagong linggo. Message will be straightforward, Aries. Gabay para sa mga taong ito this week, anong kailangan nilang marinig? Sa taong nakikinig ngayon, Aries, kunin lang natin yung pinaka-advice, cut natin into 3. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Okay. The Eight of Pentacles. The Queen of Wands. Okay, dito pa lang andito na yung kayo. As an Aries, umaangat yung pagiging leader nyo. Boss-like nyo sa inyong mga ginagawa. Kumbaga, yung inyong power, yung kakayanan, yung init dyan. Queen of Wands. Actually, parang claim na natin, positive sign ito. Especially kung ito'y mag-a-apply sa inyong mga ginagawa. Trabaho, pang-araw-araw na trabaho. The Eight of Pentacles. This one is in reverse. Maaring may pagka-busy ang linggong ito. Or higit na magiging productive ang ilang sitwasyon. Or higit kayong hahanapin ng inyong mga boss. Reversal tayo. Maaring may ilang trabaho na pwedeng ihain sa inyo, mga extra obligations, responsibilities. Pero again, andito yung inyong pagiging leader. Mapangahawakan nyo ito. Okay, or other messages, yung pinaka-advice, or ito talaga yung mararamdaman din ng ilan sa inyo, I feel na higit kayong magiging goal-oriented, career-oriented, andito yung ilang ambition nyo. Yes po. At yan, kasi nga magpupush, manlalaban, yan po ay may patutunguhan. You have to stay positive sa inyong buhay. Minsan, nagkakaroon lang ng ilang delays, diba? Wala namang perfect. Pero very important to stay positive. Gumagalaw ka, napupuna ka, nakikita ka, nagiinit ang iyong buhay, karera. Ito yung umangat para sa inyo today, hindi, weekly tayo. Gumagawa na kasi tayo. Ano ba yan? Di pa kasi nauubos ang kape ni Moonshot, magtatapos na lang. Ito yung iniiwan ng baraha para sa inyo ngayong bagong linggo, Aris. Hi Taurus, weekly kapalaran gabay from January 27 to February 2. Anong kailangan yung marinig, Taurus? Bagong linggo. Message. Guidance po para sa mga Taurus, na nakikinig ngayon. Advice. Message. Ayan gusto ko to sanang ikat, pero tumalo na, hindi natin pipigilan. Uy, sandali. Umangat na naman si Eight of Pentacles. Reverse pa rin. Kung nakapakinig kayo sa Aries. Ace of Wands ang umangat sa... Okay. Ace, Eight of Wands, 8 and 8. Yung infinity. Parang meron syempre gusto natin makakita ng magandang flow sa inyong tinatrabaho, pera. I will be honest, for some of you, maaring nakakaramdam ngayon na parang, teka, ang bagal ng ilang sitwasyon. Parang hindi ganun kaganda yung flow, yung movement. Halimbawa, meron kayong hintayin na proyekto or pera ito, reversal, pwede itong kayo mismo ang talagang hinihintay, may naghihintay sa inyo, kabayaran, or ikaw itong kailangan magbayad. Tama ba? Parang isa lang yung sinabi ni Moonchild. Pero, meron lang ilang kabagalan. Huwag kayong mainip. Okay, kalma. As a Taurus, may tendency na maging mainipin. Patience, and patience. Yun yung key ngayong linggong ito. Habaan ng inyong mga PC. Kasi aparte yan, meron lang talagang minsan kabagalan sa buhay. Pero yan po ay merong dahilan. Yung lagi nating iisipin. As long as dito, nagtatrabaho ka, focus ka, 8 and 8 money. Finances. Ace of Wands, pinagitna na natin si Ace of Wands. Patuloy mong paangatin yung pakiramdam, yung motivation, yung determination mo na
gaano man minsan parang walang paggalaw ang ilang sitwasyon or natatagalan ka sa ilang hinihintay mo, mapabuhay, pag-ibig man or pera, trabaho, general reading tayo, depende kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad. Kalma. May mga bago. Yes po. It could be a new offer, new project, new client ang parating. Hindi man ngayong linggo, marahil ito'y paalala para sa ilan sa inyo na huwag kayong sumuko, huwag kayong panghinaan ng loob just because, parang may ilang blockage or parang hindi kayo gumagalaw. Paano na? Ano nang nangyayari, Moonchild? Or sa mas practical po, meron ba kayong travel this week? Ito pwedeng mangyayari pa lang or daman nyo na ngayon. Parang hindi ito nagiging solid or talagang baka meron kayong maramdaman na ilang delays sa daan, baka may traffic. So, ano pang other messages? Magplano para sigurado ngayong linggo. Huwag kayong mainip. Huwag kayong magpapadalos-dalos sa bawat aksyon. Very important to plan. Okay? At, ayan. Other ang daming naisip parating. Kahit sa simpleng pagpaplano, ito yung best time kasi nakikita yung pagpupush nyo dito, paglaban nyo sa ilang gusto nyong pagbigyan, ilang bayarin ba ito, ilang pagkagagastusan, normal, pero pahinga rin pag may time, okay? I mean, relax din. Hinga. Mula sa ilang isipin na ito na pwede nyong maramdaman ngayong linggo, Taurus. Hi, Gemini! Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice. Anong kailangan marinig ng mga Gemini ngayon? Message? Gemini, sa taong nakikinig ngayon, for this week, pasok na ito sa banga. Bagong buwan ng Pebrero, Gemini, guidance para sa mga taong ito. Count natin in the 3. Tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Kunin lang po natin yung pinaka-message. The 10 of Cups. This one is in reverse. The King of Cups. Gusto ko pong mag-add. The Tower. Okay. Dapat hindi na ako nag-add. Charot. Hindi. Gemini, I will be honest, straightforward. Di kailangan katakutan, laliman. Pati si Moonchild, hindi na rin pantay sa camera. Meron pong ilang imbalances na pwedeng maramdaman kahit sa simpleng pakiramdam ang ilan sa inyo. Type Y general reading, just only take what resonate. Meron kayong ilang alalahanin. Siyempre naman, lahat naman tayo, Moonchild, may alalahanin. And lalo pa sa usaping relasyon, pamilya, the Tower ay narito. It could be unexpected for some of you. So this week, expect the unexpected. Ito yung mga sitwasyon na parang gugulatin tayo. Kumbaga, kahit sa simpleng, sabi ko nga, sitwasyon na sana hindi to something conflict or wag naman, disagreements. Di ba minsan umaangad lang po talaga yung hindi nyo pagsabay sa bawat isa. Kasi ang bawat isa, kahit pa yung mga kambal, bilang kayo yung mga the twins in the zodiac, ay magkakaiba. So, maaaring yung ilang differences, it could be about your partner, relationship, or one of your family member, may kanya-kanya kayong opinion, syempre naman, or paniniwala. So, very important this week, bukod sa pagsabay sa ilang hindi inaasahang ganap or kahit sa simpleng komento, opinion na marinig nyo ay to stay calm, ay kalma lang. Alam ko madaling sabihin yun, Moonchild, lalo pa kung ito'y may patungkol sa emosyon. Madaling sabihin, mahirap panghawakan, pero yun yung pinaka-the best na magagawa. Okay, paangatin nyo yung inyong mga communication skills. Natural kayo dito. Para sa mas ikababalanse, pagkakaroon ng harmony, okay, nung pagkakasundo, or a message, other indication, aangat yung inyong mga ability to compromise, to connect, to communicate sa inyong mga partner or family,
Ang mga bagay-bagay naman, sabi nga nila, ay naidadaan sa mabuting usapan. So, yun yung kumbaga, huwag kayong magpapadalos-dalos lang. Baka kayo mismo itong manggugulat. Reversal tayo. Okay, pwedeng sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. So, kalma. Kalma. Para sa higat na ika-tatatag, okay, or ika-sisiya ng inyong buhay relasyon. Merong improvement ito. May babalanse ito. Kung ngayon lang ito mag-a-apply talaga, parang biglaan, gulatan kayo at one point, hindi nyo kailangan na pasugod-sugod yung bawat desisyon or aksyon. Pag-isipan munang mabuti, pag nilay-nilayan, ang pwede nyong kaharapin ngayong linggo. Okay? Kumbaga, andito yung control. Nasa inyo yan. Huwag kayong magpadala sa ilang ganap na parang wala nang bukas. Everything is temporary, guys. Lilipas yan. Tulog nyo yan. Baka ganun lang ito. Meron mang ilang disagreements, disconnection na pwedeng umangat. Kahit sa simpleng pakiramdam, parang higit kayo magiging extra emotional and sensitive. May dahilan ang ilang sitwasyon. Maayos to. May solusyon, may resolusyon. Kalma, stay positive. Okay, ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-advice para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Message para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Cancer ngayon? Guidance po para sa taong nakikinig ngayon. Cut lang po natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. The High Priestess. Kaya na yan. The Nine of Swords. Both are in reverse. Six of Swords. Pagitna natin si The High Priestess. 6 and 9 of Swords. All are in reverse. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na okay. Okay, actually, maybe isang indikasyon ito na angat ngayon or papaangatin yung positibong mindset. Yes po, syempre naman. Alam ko, lagi madalas ganun yung pagpapayo ni Moonchild. Madaling sabihin, maging positibo all the time. Pero ito yung umaangat sa inyo. Huwag kayong sumuko. Patuloy kayong manlaban. Okay, eto. Kasi parang meron ako nakikitang pag-aalala. Pag-iisip na merong kaugnayan sa ilang agenda, business, relationship, na hindi naging magaan, hindi naging madali yung flow. Ang hirap ang hawakan tuloy ngayon at dito hindi na pagtutulog ang ilan na pag-iisip, na pag-aalala, as I've mentioned. Cancer, you have to stay positive. Look at the brighter side of life. Hindi sa tatakbuhan yung problema. Sakali meron man talaga. Iwas kayo sa pressure. Pero kung kakailanganin, itulog nyo yan. Si Mars right now, astrologically, Mars, the planet of energy, is currently nasa inyong mga sign, Cancer. Cancer din ng Moonchild. Kamusta kayo? Okay bang mga tulog nyo lately? Or parang hyper ang energy? Dalawa lang yan. It's either sobrang hyper or... Kasi right now, Mars is currently in retrograde. So, natutulog siya. Hindi ganun kaganda yung flow. Okay? At dito, maaring naapektuhan kayo physically, mentally, emotionally. May struggle or difficulty. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kailangan yung i-recharge yung inyong mga enerhiya. Kasi baka hindi kayo nakakapag-isip right now ng mas merong klaro. Kasi nga, masyado tayong mulat sa katotohanan. Kumbaga, kalma, no pressure, iwas sa stress. Divert nyo muna ang inyong mga isipan sakali man mag-apply itong parang ilang meron kayong tinatapos na tapusin, unfinished business, or talagang merong nag-a-appear na problem, money-wise, work, na parang ang hirap i-handle ngayon. Hindi sa tatakbuhan ito, okay? Sabi kasi ni Moonchild goodbye na daw.
Hindi. Kalma muna, hinga. Kasi 'di ba kapag nakapag-recharge tayo ng energy, kapag nakatulog tayo ng sapat, nakakain ng sapat, ng masusustansya, diyan tayo higit na nakapag-iisip ng mas merong klaro. Okay? At diyan, aangat yung enerhiya na magampanan nyo ito, maharap nyo ito ng mas merong higit na balanse. Okay? Eto kasi baka nararamdaman nyo yung pressure ng buhay. High pressure situations na hindi madali. You have to trust your intuition, your feelings. Malakas kayong makiramdam. Minsan, binabaliwala nyo lang. Okay? Or other messages, i-add ko to, hindi kayo dito nag-iisa kahit sa simpleng pagpapayo, opinion mula sa ilang tao sa inyong paligid, lalo kung merong talagang something nakakapag-iwan sa inyo ng alalahanin or bumabagabag sa inyong isipan at puso ngayon. Hindi kayo nag-iisa. Itaas nyo rin. Paano moonshot? Mag-isa lang talaga ako eh. Ako lang talaga to. The High Priestess, isang indikasyon. Hindi kayo nag-iisa. Meron kayong gabay. Iangat nyo, isurrender nyo ito lahat sa Kanya. Itong isipin nyo ilang problems, ilang tension sa buhay. Dasal lang. Samahan po ng patuloy na dasal sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion, prayer lang. Okay? Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice message na marahil kailangan yung marinig ngayon. Message. Leo, anong gabay ang kailangan yung marinig right now sa taong nakikinig ngayon, Leo? Weekly gabay para sa bagong linggo, Leo. Kunin lang po natin ang pinaka-message para sa iyo. The Six of Wands. This one is in reverse. Uy, alam niyo ang sipag-sipag ni Eight of Pentacles. Marahil karamihan ngayong linggo ay manlalaban or higit na magiging busy and productive kung kayo nakapakinig sa ilang unang signs. Eight of Pentacles about work po. Six of Wands, about your public image, your work pa rin. Sa iyong ginagawa, maging ano pa man yan, gaano man kalaki, kaliit ang iyong posisyon, andito ang iyong kalakasan. Yes po. Gaano man parang moonshot, parang wala naman. Meron, umaangat ka actually. Meron kang na-achieve. Hindi pa man yan visible sa iyong harapan. Hindi mo pa man dama. Pero may magandang progreso. Maaring more on private lang ito, low-key. Or tahimik ka lang kasing nakafocus din, may pagkaseryoso sa iyong ginagawa. Reversal ng energy. Again, pwede itong ikaw mismo talagang nagpo-push, hindi mo pa man yan maramdaman, pero andyan yung init sa'yo as a fire sign. At yan po ay napupuna, okay, ng ilang tao sa iyong paligid. It could be your boss, someone na nakatataas, or itong ilang katrabaho mo. Parang, nai-inspired sila sa kung ano ka, kung sino ka sa iyong ginagawa. Kasi ang galing mo, andyan yung focus mo. Moonshot, parang hindi naman. Tamad ko kaya. Parang, hindi. Andito yung blessing of work. Kasi nga, andyan din yung iyong concentration. Andyan yung paglaban mo. Okay? At ito po, merong tahimik itong pag-angat or tahimik na nakasilay sa'yo, the High Priestess, merong ilang secrets, hidden matters na nagaganap. Sabi ko nga, more on positive po ito. Hindi kailangan katakutan or laliman. Positive yung nakikita ko rito. Kumbaga, may nakikitaan ka ng galing. Okay, sa enerhiya na inilalabas mo, especially po sa trabaho or anumang pinagkakaabalahan mo, hindi mo pa man po na. Parang halimbawa itong kliyente mo or boss mo, tahimik na nakasilay sa'yo na, ay teka, iba to. Iba si Leo ngayon. Or talagang napapaangat mo yung natural na abilidad mo kasi, talento. Patuloy mong merong development, okay, improvements.
So, wag kang panghinaan ng loob. Lalo pa kung ang ilan sa inyo parang feeling nyo, kasi more on silent silent na achievement, silent battles. Tahimik focus kayo sa work. As long as alam nyo na nagsisikap kayo. Okay? Na andyan yung goal nyo na marating, hindi yan imposible, claim natin. Stay positive pagdating sa inyong mga ambition at yung pagdating sa inyong mga passion, mahalin nyo ang inyong ginagawa. Andito ang puso. Okay? Balance ang aking nakikita. Besi pa nga. Oo. Pero yan po ay hindi nababaliwala. Laban lang, tuloy lang ngayong linggo para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Message? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila, Virgo. Cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-message. Uy, the Three of Pentacles, the Two of Cups reverse, the Ace of Cups. Pagkitna natin sa Three of Pentacles, ito pa rin yun. Kung kayo'y nakakapakinig sa ilang unang signs nating nabasahan, ito, alin yan? Sektor ng trabaho. Or kung kayo mga estudyante pa lang na nakikinig kay Moonchild, focus and concentrate lang kayo sa inyong ginagawa. Or a reminder ito na magandang pagkakataon ito na higit niyong bigyan ng prioridad ang inyong mga pinagkakaabalahan, responsibilidad. Kumbaga, angat yung, o papaangat din yung disiplina, yung pagkabalanse sa ilang sitwasyon. Nang syempre pa, walang pagkasobra or pagkakulang. Okay, kasi meron akong nakikita dito, Ace and Two of Cups, both are in reverse, Virgo. No matter what your relationship status, right now, single ka pa man, attached, married, bilang pasok na sa banga ang weekly natin ngayon, pasok na sa Pebrero, buwan ng pag-ibig, pinapaalalahanan ka ng baraha ngayon pa lang, nabigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili na makapag-spend or makapaglaan kayo ng panahon sa inyong mga mahal sa buhay, kapareha. Okay, kung single kayo, kung pahihintulutan nyo kasi ito, syempre naman, kasi ang focus nyo andito sa ilang teammates, workmates, sa inyong ginagawa, na ang ganda. Okay, pero kapag sobra naman, sabi nga nila, ang sobra ay hindi na rin nagiging maganda. So, baka dito kasi merong nakakamiss sa inyo or baka ma-miss nyo yung Valentine's Day. Alam ko, weekly tayo. Maybe itong week na to, magandang pagkakataon ito for some of you na kailangan marinig to follow your heart's desire. Kasi baka hindi nyo na yan nabubuksan baka hindi nyo na pahihintulutan. Sa sobrang busy and practical yung umaangat as a Virgo, very practical kayo. Ayan. Paano naman yung iba? Paano naman tayo magkakaroon ng ka-date sa Valentine's kung hindi kayo nagiging bukas? Sabi kasi ni Munchan, maging bukas ako. So, andito ako sa labas. Hindi. Hindi. Maging bukas kayo sa inyong paraan. Huwag niyo namang, kung sabi niyo nga, kung, for some of you na ready na, guys, ready na to mingle, single, meron. Ace of Cups. But this one is in reverse, along with your other cards. Baka kasi hindi nyo lang nabibigyan ng panahon or pagkakataon ng sarili para rin iyang trabaho. Kailangan din ng effort, ng oras. Oo, kasi hindi daw kakatok si Dawan sa inyong mga pintuan. Yung Shopee, yun, delivery. Baka naman, yun pala yung iyong destiny. Charot. Ay, pero kung hindi pa talaga handa, wala pa yan sa aking isipan, Moonchild. It's okay. Kasi again, yung focus nyo, concentration nyo ay nasa inyong ginagawa. Na ang ganda. Kung dyan kayo higit na muna alam nyo sa ngayon ay mag-grow, gawin yun. Pero para sa ilan, okay, tayo po ay general reading na parang naiinip na, nalulungkot, na pagtatanong,
Syempre pa, this is something na sasamahan mo rin ng, sabi ko nga, enerhiya. Put yourself out there. Kasama ito, ilang tao sa inyong paligid, workmates, teammates, or someone, kahit over the net, be open sa ilang possibilities. Okay, Two of Cups, reverse. Kung kayo mga attached na married, again, balance is the key. Kasi meron akong pagkasobra, pagka-busy, baka ma-miss kayo ng inyong mga partner or kayo itong ma-miss sila, reversal tayo. So, sapat na panahon, prioritization. Okay, at pag-uusap, samahan ito ng tamang paraan nyo kung paano nyo maipaparating ang inyong boses. Lalo kung halimbawa may work kayo, tapos may date kayo, plano, okay? Baka hindi kayo magsabay kasi at one point. At dito ay merong mainip o hindi pala matutuloy. Sa trabaho ka pala, nag-overtime ka pala, yung kapareha mo naghihintay sa'yo. So, sabay lang, compromise with your partner. Connect, communicate. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo na may hugot pa. Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran gabay, tarot scope tayo para sa bagong linggo na ito. This is from January 27 to February 2, 2025. Anong kailangan marinig ng isang Libra ngayon? Mensahe gabay po para sa taong nakikinig ngayon. Para sa iyo Libra, message, guidance para sa mga Libra right now. Anong kailangan marinig ng taong ito? Guidance Libra this week. Cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-message. Six of Pentacles. This one is a reverse. The Death card. Hindi kailangan katakutan or laliman. The Lovers. Naalala ko, live na live tayo sa ating FB right now. Time check, 3:34 a.m. Pinas time. At merong isang viewer pa tayong nakikinig na si Miss Laura na isang Libra. Ayan, babalikan kita maya-maya, Miss Laura. Nagtanungan session kami dito, live na live. At umangat sa kanya ang The Lovers. The Lovers ay narito. Ayan, napapangiti si Moonchild. Ngayong linggo, mapupunan kayo ng pagmamahal. Pagbibigayan, the Six of Pentacles. Merong improvements or even development no matter what your relationship status right now. Libra, I see balance. Okay? For some of you na dumaan, kahit pa pare-pareho kayo ng sign Libra, sa reality, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Kung ang ilan sa inyo, just only take what resonate, ay dumaan sa hindi ganun kagaanan pagdating sa relasyon. The Death card ay narito. Hindi po kailangan katakutan, laliman, dalawang nais iwan ito. Lalo pa kung merong ilang difficulty. Kumbaga napagdaanan nyo na ito. Highs and lows. Yung hindi talaga okay. Walang tamis, The Lovers. Ato, Six of Pentacles. Maibabalanse para sa mas ika-healthy ng relationship. Merong renewal, rebirth, para kayong magsisimula sa una. Or nagsisimula sa una. Ano pa man ang status? Maaring ganun nangaangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Love is in the air. Bilang pasok na ito sa banga, Pebrero na tayo. Mag-iinit or nag-iinit kayo emotionally, physically, reversal ang energy. Baka higit kayong hanapin ng inyong mga partner this week. Or a reminder, lalo pa Six of Pentacles, about work or about sa kung paano kayo nagpo-provide, nagbibigay. Baka wala nang masyadong time. Maybe a message lang ito to spend more quality time with your sweetheart. Ayan. Follow your heart, Libra. Andito ang puso. Dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation. Huwag niyong pigilan kung sino ang tinitibok niyan. Oo. Huwag niyong pigilan. Kasi ang ilan, baka binibigyan ito ng control. Pero sabi ko nga, dalawa lang ito. Kung talagang hirap na, nag-struggle ang ilan, I will be honest,
It could be an ending or a new beginning. Dalawa lang po ito, the death card. Huwag niyong pigilan. Kung hindi na nagbabalance, hindi na nagko-compromise ang ilang sitwasyon, sabay kayo sa agos ng buhay. Release anyone or anything that no longer serves you. Na alam mong hindi na mutual. Baka lalo pa for some of you na nag-i-struggle. Walang pagbibigayan, wala nang give and take, wala nang love. Sabay kayo. Umaandar kayo, may mga bago pa. Okay? Huwag kayong ma-stuck sa isang situation. Umangat ang the death card, wala namang hangin, pero parang nilalamig si Moonchild. Pasado 3:00, ano na, yung ilang gabay natin dito, pero huwag kayong matakot, okay? Between fear ito fear or love. Huwag niyong katakutan. Siyempre, at the end of the day, sana piliin niyo ang love, ang magmahal at pagmamahal. Mahalin niyo ang inyong mga sarili rin, okay? Ito yung umaangas sa inyo na may hugot pa ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot scope po tayo from January 27 to February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo. Message. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio right now? Ayan. Gusto ko sanang ikat, ang ilang sitwasyon, pero umangat na siya. Hindi natin pipigilan. The Six of Wands ay narito. Pagitna natin, 9 and 5 of Swords ay narito. Ayan, ipapantay, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Ito, ang daming nais iwanan ng baraha. Just only take what resonate. Unahin ko dito, ayan. Parang meron kayong ilang alalahanin or pwedeng umaangat na ito ngayon pa lang or aangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Okay? Na maring may patungkol unang-una na sa inyong buhay, karera, trabaho. Para sa ilan, baka nararamdaman ito na parang parang walang pag-usad. Or napagtatanong kayo for some of you, kung humihingi kayo ng sign kung andito pa ba kayo sa tamang posisyon, direksyon, sa inyong ginagawa. Okay? Again, sa part na ito, kayong higit na makapagsasabi. Listen to your intuition. Pero the Six of Wands, claim natin, na ngayong linggo, may magandang possibility, good news, ang pwedeng parating sa inyo, sa inyong buhay, karera, especially. Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili, Scorpio, na nanlaban ka mula dito sa ilang tensyon, sa ilang trabaho na hindi ganun kadalian panghawakan, pero pinanghawakan mo, kinaya mo. Eto na, may pag-angat, may pag-level up, nagiging inspiring ka. Yes, may ilang challenge, pero nagiging inspiring ka sa mga taong ito sa iyong paligid. O nagiging magnetic ka. Nakikita, napupuna ka, nararamdaman ka. If this is about love, ganun din. Huwag kang pangibabawan ng pag-aalala. Okay? May pag-level up. Umaangat ang mga sitwasyon or may pag-increase ng inyong mga aura talaga. Physically, mentally, astrologically. Sobrang mag-a-apply ito. Nag-highlight right now, sa Venus is currently in your 5th house of love. Okay? Or yung kayo mismo, yung inyong mga, sabi ko nga, aura, nakikita, napupunang inyong mga ganda or kakisigan. Siyempre, pagdating sa trabaho, ganun din. I-claim na natin yan. Okay, nakikita kayo ng mga boss nyo. Sabi ko nga, positive possibilities po ang umaangat dito. Huwag kayong pangambahan. Or kung ngayong linggo pa lang ito, mag-appear na napag-aalala kayo, parang walang magandang progreso, umaandar po ang mga bagay-bagay. Take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili. Ito ay isang process na kailangan mong pagkatiwalaan.
Patuloy mong paangatin yung kumpiyansa na yan, kung paano mo maharap yung ilang laban. Tahimik na laban na patuloy mong kinakaya at nilalagpasan. Yan po hindi mababaliwala. Okay, umaangat. Aking ulitin, gaano man kabagal minsan, pero meron kang ma-achieve. Meron achievements na ang ganda. Ang parating para sa'yo, i-claim na natin yan ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, so weekly kapalaran gabay po tayo from January 27 to February 2. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan yung marinig. Ngayon, para sa bagong linggo na ito, Sagittarius, message. Advice para sa mga Sagittarius na nakikinig ngayon. Anong kailangang gabay ang dapat mapakinggan ng mga taong ito? Sagittarius, message po. Card natin, into 3. Kuhanin lang po natin yung pinaka-mensahe. The Page of Swords, Reverse, the Chariot. Add ba tayo? Pages, Page of Swords, Page of Wands, kayo na to. Umaangat yung inyong travel. Alam mo, sa bawat pagdating sa mga Sagittarius, hindi mawawala ang travel. Bilang kayo yung mga travel sign, hindi nyo pa man yan ma-realize kahit sa inyong mga sariling isipan lamang ito or pakiramdam, parang patuloy kayong naglalakbay. Malawak ang inyong isipan. Malawak kayong mangarap, malayo ang inyong nararating minsan, yung inyong mga imagination. May pagka-dreamy, the Chariot ay narito. This is about your emotions. Tayo pa yung weekly, or talagang meron kahit sa simpleng pagpaplano kung higit po tayo magiging practical ngayong linggo about travel. Meron ba? Or maybe a sign, ito yung best week to plan ahead kung ano man ang gusto nyo pang marating, matutunan. Andito yung curiosity na meron pa kayong maharap, makilala, again, matutunan na napakaganda. Very open kasi kayo sa ilang sitwasyon. Open and flexible sign kayo, Sagittarius, na ang ganda. Parang kung kahit saan kayo ilagay, ayan, sumasabay sa agos ng buhay. Limitless ang umaangat sa inyong baraha, malayo pa. Yan po, again, sa reality, magkakaibang bawat isa kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Marahil ang ilan ay hindi lang ito naharap or wala talagang syansa na makapagbiyahe, or kung kayong mga nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, may distansya sa pamilya, this is about your home, your loved ones, your family, kahit sa simpleng plano or sa inyong paraan ngayon, okay? Kumonekta rin sa kanila kasi baka higit kayong hinahanap or namimiss ng mga taong ito. Ayan, pages, baka merong balita, impormasyon, pwede kayong ma-receive ngayong linggo na may kaugnayan, aking ulitin, sa ilang taong malapit sa inyong puso. Ay, priority lang. Prioritization is the key, and communication. Paangatin ang inyong mga kadahilanan, ng inyong boses. Kasi dito baka sabi ko nga may nakakamiss sa inyo, pero ikaw, lalo pa kung nandito kayo sa long distance relationship, family man or personal na relasyon, ay hindi nila maunawaan pa masyado, ay bakit hindi man lang ako matawagan nito, or namimiss ko na siya, bakit hindi man lang gumawa ng paraan. Merong dahilan eh. Okay, may hugot ang bawat isa. Pero minsan, kailangan mong paangatin yan para higit kang maunawaan sa iyong sitwasyon. Okay? So, andito yung plano po. Mapaangat sana yan. Andiyan naman positive week ito. Claim na natin yan. Sapat na pagpaplano lang at pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan para mapaangat yung seguridad at yung katatagan ng inyong pagsasama. Relationship man, family, ito yung umaangat dito or sa ilang pangarap nyo pa sa relasyon, personal relasyon, pag-ibig ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay, tarot scope po tayo from January 27 to February 2. Ayan,
February 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayong linggo para sa Capricorn. Na nakikinig ngayon, anong kailangan yung mensaheng gabay na marinig? Message Capricorn, message po para sa mga taong ito this week, January 27 to February 2. Cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-message. The Ten of Pentacles, Reverse, the High Priestess, and the Strength card. Uy, okay. So, ang katatagan ay narito, the Strength card, yung kayo. Bilang isang individual sa relasyon, trabaho, or sa inyong mga sarili. Andito na lahat. Maaring ang ilan ay higit na nagpo-push. Oo, laban kung laban as a Capricorn. Meron at meron kayong goal. Hindi niyo pa man yan ma-realize at ang goal na ito ay hindi lang para sa sarili, pero sa pamilya, pang sports pa. The Ten of Pentacles Reverse, ito yung gusto nyong mariting makita na resulta, trabaho man o pamilya. Yung financial freedom or security na alam mong deserve din nila. Okay? Kumbaga, nagiging selfless ka dito. At nanlalaban ka para sa ilang inspirasyon mo na ito. Okay, I will be honest, for some of you, maaaring nakakaramdam nung ilang, sa mas practical, ilang ganap, tensyon na may kaugnayan sa trabaho o pera. Na syempre pa, kaakibat na po nito yung ilang alalahanin sa pamilya, especially kung meron na kayong kids. Okay? Bakit nga ba? Sino nga bang dahilan kung bakit kayo nanlalaban sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, especially? Dito yon sa ilang gusto nyong mapunan na kakulangan, enerhiya, or anything na pwedeng ma-involve sa pera. Para sa kanila, ang umaangat dito, yung inspirasyon mo. Kaya, nagiging goal-oriented ka rin eh. Okay, lagi mong tatandaan, Capricorn, na meron kang strength, ano man ang pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo ngayong linggo. May lakas ka na harapin, okay, or masolusyonan if ever meron talagang pagka-tight sa budget or meron kailangan punan na kakulangan, enerhiya, kahit sa simpleng pakiramdam. Ang mga bagay-bagay, everything is temporary, hindi natatapos sa isang sitwasyon na hindi kagaanan ang life. Tuloy lang daw, samahan ng patuloy na dasal, isentro mo yung faith, kumbaga sa monology, ito yung kumbaga, balance, spirituality, and practicality. Na kanina umangat yun, tayo po ay live na live sa ating FB. Nabunot ko kasi yun, meron tayong tanungan session. At naalala ko, andito yung pagiging practical nyo. At the same time, dahil sa sobrang busy ng buhay, baka nakakalimutan na natin ang lumapit sa Kanya. Sa inyong mga spiritual na koneksyon sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith sa ating nag-iisang Creator, si Lord. Ayan, samahan ng dasal. Lalo pa kung, merong ilang pinagdadaanan ng ilan sa inyo. Parang Moonshot, wala naman akong strength ngayon. Nangihina nga ako ngayon. Merong magpapalakas, merong nagpapalakas. Lapit lang kayo. Patuloy na samahan ng dasal ang buhay. Laban, tuloy lang, ito yung umaangat para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius! Weekly Kapalaran Gabay, Tarot Scope po tayo from January 27 to February 2. 2025. Aquarius, anong kailangan yung marinig ngayon para sa bagong linggo na ito? Anong gabay ang marapat nating maiparating sa mga Aquarius right now? Sa taong nakikinig ngayon, Aquarius, message? Anong message po ang kailangan marinig ng taong ito? Gabay para sa taong nakikinig ngayon, message? Aquarius. Kahit po natin into 3. Kukuhanin lang po natin yung pinaka-mensahe. Ayan, Will be straightforward, Aquarius. The Tower, Reverse, the Hermit,
and the Sun. All are in reverse. Okay, so hindi ibig sabihin hindi na agad okay. Aquarius, ito, maaring para sa ilan somehow daman na to ngayon or mararamdaman pa lang talaga this week. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild pero nagbibigay diin po dito ang inyong mga enerhiya. Simpleng tarot card reader lang po ako. Hindi kailangan laliman, katakutan, pero kung hinihila kayo or hihilahin kayo at one point this week ng pahinga, gawin yon. Okay, the Sun, the Hermit, both are in reverse. Ito, minsan, alam na natin, okay? Pero dahil nga umaangat yung pangarap, yung enerhiya na kailangan maharap, yung ilang gawain, trabaho, responsibilidad, nakakalimutan na natin pakiramdaman ng ating mga sarili. So you have to listen to your body. Listen to your body, guys. Sa part na ito, kayong higit na makapagsasabi. Recharge your energy sakaling mag-apply itong mga pagkakataon na parang sobrang busy or may ilang isipin, alalahanin. Ay, lahat naman tayo, Moonchild, merong ganyan. Oo. So, huwag niyong kakalimutan din po. Paano nga naman natin magagampanan ang ilang ganap na to sa paligid natin, trabaho, pamilya, mga bata, kung may mga kids na kayo, kung kayo pala ay pagod na. Okay? Or ito, pwedeng kusa, sabi ko nga, kusa niyong maramdaman or kusang ihain ng universe sa hindi inaasang pagkakataon, the Tower, ay makaramdam kayo ng pagkapagod, pahintulutan niyo ang inyong mga sarili na magpahinga. Tao lang din kayo. Napapagod din tayo. Okay? Or talaga sabi ko nga, baka kusa na mga aangat ito. Gusto niyo lang magkaroon ng alone time or gusto niyo higit na mapag-isa ngayong linggo. Okay? For some of you, kung kailangan ng someone na nandyan, meron akong nakikitang support. Hindi kayo nag-iisa, dalawa lang ito. Between young and old to. The Hermit and the Sun, ito yung mga bata or nakatatanda. Tanongin ang sarili kung saan ka higit na pwedeng makapag-recharge ng yung energy sa mga bata ba? Diba kapag nakakapag-spend tayo ng quality times with your kids or sa mga pamangkin mo, if ever, ayan no, sumasang-ayon ng doggies, para ka rin nagiging isang bata. Yung energy, okay, baka makatulong bukod sa pagtutulog or pag-recharge ng enerhiya sa iyong paraan. Or the Hermit, ayan na, mukhang kailangan nating mag-pause at sandali. Tatahimik ba si doggy o ano? The Hermit, someone na nakatatanda. Okay, could be a guardian, a parent, a mentor na matatawag. Hindi ka dito nag-iisa. May ilang suporta. Sa kabila ng minsan, parang pakiramdam mo, ikaw ay mag-isa. Okay? Or reversal tayo, baka ikaw naman itong aangat. Yung maturity ng isang Aquarius. Yung willingness mo to share itong ilang kaalaman mo, your knowledge. Your knowledge is power eh. Itong enerhiya mo, baka ikaw ang higit na kalma ng ilang tao sa iyong paligid. Ikaw yung nakikita nila na tatag. Ikaw yung nakikita nila na mentor. Or parang isang bata na masaya lang. Positive ang aking nakikita. Stay balanced. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magpahinga. Ito yung umaangat para sa magpahinga at magsaya. Ayan, ay habol pa ni Moonchild. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces! Weekly Gabay Tarot Scoop tayo para sa bagong linggo. This is from January 27 to February 2, 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng pinakamensaheng gabay para sa inyo. Ngayong bagong linggo, Pisces, anong kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Message? Advice para sa mga Pisces right now. Anong kailangan marinig nito? Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, cut po natin into 3. Kunin lang natin yung pinaka-mensahe. The King of Wands, the Ten of Wands, the Page of Pentacles. All are in reverse. Ayan, excuse me po. Parang may bumabara pa. Ayan. Pisces, ngayong linggo,
I will be honest, physically, mentally, emotionally, parang ganito yung reading ko. Kailan ba yun? Kung nakakapakinig kayo patuloy at nakakasubaybay kayo sa mga readings natin, pagdating sa inyo Pisces, parang pasan nyo ang ilang sitwasyon. Parang meron kayong ilang dala-dala dyan. Again, physically, mentally, emotionally, parang overload yung ilang bagay-bagay. Hindi siya nagiging madali. Okay? At dito napanghihinaan kayo ng loob or nanghihina talaga kayo. So, ano tong message natin? Pahinga. Okay? Kung meron kayo kailangan i-release, i-let go, yes po. Gawin yun. Pahintulutan ng sarili. Kasi parang dala nyo lahat eh. Trabaho, pamilya, ilang isipin sa pera. At dito, parang nami-miss nyo yung chance na bigyan nyo naman ng pagkakataon yung kayo. Nung oportunidad na makapagpahinga, you've been working very hard, Pisces. Hindi nyo pa man yun ma-realize, kahit sa simpleng pakiramdam, andyan yung puso nyo na makapag-provide. Deserve nyo, kahit ngayong linggo, give yourself a chance, opportunity na makapahinga sa inyong paraan. Ito yung best week na magpaganda, magpaspa. Venus is actually astrologically still in your sign. Ito yung best time talaga na magpasalon. Magpa-beauty or sleeping beauty sa inyong paraan. Okay, mag-try ng something new. Kayo naman. Lagi na lang sila eh. Ay, hindi. Umaangat yung sabi ko nga, madalas yung na-mention yung pagiging selfless nyo. Yung unconditional love na ibinibigay nyo kahit sa simpleng enerhiya sa ilang tao sa inyong paligid. So sana this time, more on self-care pa rin tayo. Yan na naman ba yan, Moonchild? Yes po. More on self-care and self-love. Huwag niyong kakalimutan ang inyong mga sarili. Kayo naman, kahit ikaw lang muna, ngayong linggo. Ito ang umaangat para sa inyo, Pisces.